mga grocery. Positively Delivers, this is Dr. Gigi Disua from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Alright, so it's Friday afternoon at bago matapos ang araw, bumalik tayo dito sa tindahan ni Aling Tisay. Hello, Sai. Diyan. Okay, konti lang. Okay. Marami kasing nagtatanong doon sa ating video, marami nga nagpapaulit ng bakit ba nalulugi ang isang sari-sari store. Kasi di ba, ang daming sari-sari store sa paligid natin, kaliwat kanan meron, di ba, harap at likod. Pero minsan, marami ding hindi nakakasurvive, di ba? So, ayan. Pasensya na, may tindera. Okay. Ano ba yung mga dahilan bakit nalulugi ang isang sari-sari store? Naglista tayo dito ng 5 ayon sa ating interview sa kanya at sa observation natin sa mga may sari-sari store. Unang dahilan, masyadong marami nangungutang. Ayan, di ba? So, ang dami nangungutang sa paligid. Una-una na dyan, kagaya na nga ng mga comments sa aking YouTube, mga kamag-anak. Sabi pa nung isa nagalit siya, mga pesting kamag-anak. Hindi naman, huwag naman natin tawagin pesting mga kamag-anak natin. Kasama yan kasama nangungutang, hindi lang naman kamag-anak mo, di ba? Yung mga kapitbahay natin. So, i-regulate lang natin yung pangutang, okay? Pag sumobra na yan, sabi ko nga, di ba may isang tanong sa akin, dapat bang pautahin ang mga tao sa paligid mo? Kung yan ay pangkain nila, dapat pautahin natin. Pero kung yan ay mga luho na lang sa katawan, mga soft drinks, mga something like, kung ano-ano, wag na natin pautahin. Sabihin, limited lang ang iyong puhunan, di ba? So, yun yung unang dahilan, bakit nalulugi sa sari-sari store. Sobrang dami na umutang, hindi na re-regulate. Okay po? Second, bakit nalulugi sa sari-sari store? Kasi inconsistent. Ano po ibig sabihin ng inconsistent? Bukas-sara. Okay? Magbubukas ng Lunes, sarado ng Martes. O kaya naman, nagbubukas na alas 5 minsan tinatamad, alas 11 na, sarado pa si Tisay. Ay, hindi pala, kapatid ko pala. Okay? So, inconsistent. Kasi, ganito di ba sabi ko nga po, yung sari-sari store, it's a serious business. Okay? So, may mga kliyente ka dyan, may mga customer ka. Okay? May mga routine na sila. Halimbawa, nag-aalmusal. Magluluto ng almusal, mga pritong itlog, mantika, bigas, diba? Tapos sarado ka. So, magagalit sa'yo yan. Lilipat sa ibang tindahan. So, dapat consistent ka. Kung alas 5 ka nagbubukas ng umaga at alas 9 ng gabi ka nagsasara, araw-araw yon. Kasi nga, yan na yung nakalista sa mga natatandaan ng mga suki mo, di ba? Okay. And third naman, bakit nalulugi ang sari-sari store? Hindi ka masyado mabili. Walang bumibili sa'yo masyado. Kasi kulang-kulang ang paninda mo. Di ba? So, dapat para hindi ka malugi, alamin mo kung ano yung pangailangan ng yung mga kapitbahay, di ba? So, bumili sa'yo ng bawang, wala kang bawang. Di ba? May bawang ka, wala kang sibuyas. So, dapat kumpleto. Alam mo, dapat pangailangan. For example, yung lugar nyo ay mga lugar na mga arawan lang ang trabaho. So, kailangan meron ka ready mga nakaripak na mantika, coffee mate, kape, di ba? So, yan ang dapat mo meron. Pag wala ka niya, lilipat sila na ibang tindahan. Okay? Ube yung isa. Ayan, magkape po tayo. Sarap ng kape. Okay, pang-apat na dahilan, bakit nalulugi ang isang sari-sari store? Ayan, magkahalo ang pera niya at yung personal na pera at ang negosyo. So, napaghahalo mo na. Kaya pag naisipan mo mag-SM, akala mo pera mo yun. Pera pala ng tindahan yun, di ba? Naisipan mo magpunta sa Harbour, dito sa SBMA. Pera pala ng tindahan yun, di ba? Nanghingi yung anak mong pambili ng damit. Ibinigay mo yung pera na yon, sa tindahan pala yon. So, dapat po, kung may negosyo sari-sari store, hiwala yung personal mong pera, hiwala yung sa negosyo. So, hindi mo dapat gastusin sa personal na needs mo ang pera ng tindahan. Okay? At panghuli, na bakit nalulugi sa sari-sari store, nasosobrahan din sa pangungutang si may-ari ng sari-sari store. Okay? So, lahat ng lumapit na, ano ba yung lumalapit? Bombay? Bombay 1, Bombay 2, Bombay 3. So, ilang Bombay yan, di ba? So, tapos may... Kumukuha ka sa paninda mo na hindi mo binabalik. Ayan, mamaya. So, okay. So, yan. So, yung kinikita mo, parang napapambay mo na lang ata. So, ang pinag-ahanap buhay mo na lang yung mga Bombay, di ba? Okay, pang-ari, may sinasabi si Tisay. Sa ano yun? Yung kumukuha ka ng walang kapalit sa tindahan. Okay, halimbawa, nagtitinda ka ng bigas. Kagaya ito, may bigas sila. Nagsayang ka ngayon. Hindi mo yung binayaran. Kasi sa totoong buhay naman,
di ba may mga gastos ka daily? So, dapat may budget ka. Binabayaran mo yung ginagastos nyo. Halimbawa, nag-coke kayong mag-anak, 1.5. How much is 1.5? 65. 65 pesos. Eh, magkano yung tubo mo dun, di ba? Kailangan maka-anim kang 1.5 bago mo tubuhin yun, di ba? So, bayaran ang mga kinukuha. At, kasi lalo na may mga bata ang kasama, no? Pag kumain ng isa, lahat na yan kakain. Alright, so yun yung mga dahilan bakit bumabagsak ang isang sari-sari store. So, yan. So, alam na natin ngayon. So, gawa natin paraan para hindi bumagsak ang yung negosyo. Alright? So, please share this video sa mga kaibigan natin na may sari-sari store o gusto magnegosyo ng sari-sari store. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!